Kahit anong mangyari, tayo ay pagmamay-ari ng Diyos dahil nilikha niya tayo sa kanyang wangis. Nagkasala man, nagkamali man, naligaw man, hahanapin at ibabalik niya tayo sa kanyang sarili. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay owned. Tayo ay nasa ika-2 linggo sa panahon ng Adbyento. At ngayong araw na ito ay patuloy nating pinagninilayan ang tema ng kapayapaan dahil sa ika-2 linggo ng Adbyento ay sinindihan ang ika-2 kandilang pang-Adbyento na tinatawag nating Candle of Peace. Paano nga ba magtatamo ng kapayapaan? Ito yung pagninilay natin, lalo na sa pagpasok natin sa ika-2 linggo sa panahon ng Adbyento. At ngayong araw na ito, tayo ay binibigyan ng ating ebanghelyo ng isang napakahalagang dahilan upang tayo ay magkaroon ng ganap na kapayapaan sa ating sarili. At ito ay ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig na hindi tayo pababayaan. Pag-ibig na tayo ay hahanapin kapag tayo nawawala. Bubuuhin kapag tayo ay basag. Hihilumin kapag tayo ay sugatan. Pagagaanin kapag tayo ay sobrang nabibigatan. Ito yung pangako ng Diyos sa atin at narinig natin sa ating gospel ngayong araw na ito. Ayon kay San Mateo, yung parable about the lost sheep. Kapag mayroong 100 tupa, nawala ang isa, iiwan yung 99 para hanapin yung iisang nawawala. At kapag natagpuan ito, ito'y ipagdiriwang magsasaya ng lubos. Kung titingnan natin, bakit? Bakit hahanapin yung nag-iisa samantalang meron pa namang 99? At itong dahilang ito kung bakit hahanapin ng mabuting pastol yung nag-iisang nawawalang tupa, itong nag-iisang dahilan na ito, ang siyang magbibigay sa atin din ng dahilan kung bakit tayo ay dapat magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan sa ating puso. Siguro kapag feeling natin tayo yung nawawalang tupa, yung nag-iisang tupa ang iisipin natin sa ating sarili, marapat ba akong hanapin? Marapat ba akong pahalagahan? Marapat ba akong pag-aksayahan ng oras at panahon? Marapat ba na ang pastol ay maglagay ng sarili niya sa panganib para lang sa akin? Gaano ba ako kahalaga para bigyan ng pansin at hanapin? Pero mga kapatid, narinig natin sa ating gospel ngayong araw na ito, hahanapin ng mabuting pastol ang isang tupang nawawala. Iiwan yung 99 na nanginginain sa bundok at hahanapin yung nag-iisa na nawawala. For what reason? Isa lang naman, dahil ang nawawalang tupang ito ay pagmamay-ari ng pastol. Owned by the shepherd.
Sinasabi ng Good Shepherd, hahanapin kita dahil akin ka. I will find you. I will look for you because you are mine. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Tayo ay hahanapin ni Jesus. Hahanapin tayo ng Diyos. Kung tayo mawala, kung tayo maligaw, kung mapariwara yung buhay natin, hahanapin tayo ng Diyos. At ibabalik niya tayo sa kanyang sarili. At kapag naunawaan natin itong pag-ibig ng mabuting pastol sa atin, ito yung magbibigay sa atin ng kapayapaan at kapanatagan. Sapagkat ipagkakatiwala natin ang ating sarili sa ating mabuting pastol. Alam natin na tayo ay nasa sa puso at nasa sa isip palagi ng mabuting pastol. Hindi niya tayo pababayaan. At kung tayo man ay mawala, hahanapin niya tayo. Kung tayo man ay mabasag, bubuuhin niya tayo. Kung tayo man ay masugatan, pagagalingin niya tayo. Kung tayo man ay nabibigatan, pagagaanin niya ang ating mga pasanin. Lumapit lang tayo at magtiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng ating mabuting pastol, si Jesus. Yan ang ating hinihintay sa panahon ng Adbyento. Yan ang ating ipinagdiriwang. Sapagat ang mabuting pastol ay dumating na, siya'y dumarating ngayon at siya'y darating sa wakas ng panahon para hanapin tayo at para ibalik tayo sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, hanapin mo kami kapag kami naliligaw at nawawala. Tulungan mo kami na bumalik sa iyo sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak, ang aming mabuting pastol. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.